Hello guys, ang sabi nila, sabihin ko daw ang kwento ng aking buhay dito, na experience ko sa aking pag-apply sa pag-abroad bilang isang OFW. Yes, also, ang experience ko guys, ayun, yung nakapunta ako dito ng by tourist from Malaysia, from here. Yun ang punta ko dito sa Oman to Malaysia. Ngayon, nag-visit visa ako, may nakilala ako, naka-chatmate ko dito na Pilipina, kabayan natin, na sabi niya, kung gusto ko mag-work dito sa Oman, sales lady daw sa China Mall, Barcraft. So, inaccept ko siya, nagtiwala ako sa kanya. Pero, thanks God kasi mabait yung kabayan natin, hindi ako niloko, hindi ako walang hiya or what. Talagang tulong siya, si kuya, basta yun. Ngayon, nagtatrabaho siya teacher. So, may nagpapahanap daw sa kanya ng sales lady. So, pumasok ako doon. 2 years ako sa sales na titinda ako ng mga damit ng baby. So, nagtapos ang kumpanya ko, nagsarado. So, lumabas ako at nagpunta ako sa waitress naman. Waitress naman siya sa Kurong Park. Ayan, nag-Kurong Park ako sa Muscat siya. Waitress ako doon sa Joe's Coffee naman, sa Panzone. Yun yung 2 years kong experience again. After that, natapos ako, pumunta naman ako dito sa Barrio. 4 hours, 2 hours mahigit papunta sa city. So, na-experience ko naman dito, nag-apply uli ako ng coffee shop, small coffee shop siya, sa Lonara Coffee Shop. Yes, 2 years again. After that, tapos ako doon, nagpunta ako sa teacher, yung nag-tutor ng mga bata. KG1, KG2, ayan. Yung nag-guide ako ng mga bata, lahat gawa mo. Then after that, sawa na ako uli. Nagpunta naman ako sa ano ba yun, yung sa hotel, receptionist, all around din siya. All around din siya, tagalinis, everything, lahat. Yun, na-experience ko yun, maglinis ng bathroom, maglinis, para kang nasa bahay din. Pero 8 hours lang siya, every week may off. Yun ang kagandahan sa loob at labas. Pagka nag-OFW ka, malaya ka, hawak mo ang oras mo, pwede ka pang mag-part-time. So ngayon, ang pagkakaiba nga po sa bahay at saka sa loob, kasi ano siya, magastos. Pag nasa labas ka, magastos talaga. Sagot mo lahat, bahay mo, pagkain mo, depende. Kung itoto ka, kung ibabawas ng amo mo yung bahay mo, pamasahe mo, okay. Pero may bawas ang sahod mo. Parang konti lang ang tinaas ng housemaid. Sa housemaid naman, sa bahay ka, free na lahat. Sagot ng amo mo, ultimo underwear, panty, or something, ganon, etc., shampoo, lahat free siya, di ba? Pagka OFW ka, ng bahay, sa bahay talaga. Minsan may mababait na amo, minsan may walang hiya. Hindi naman natin nasasabi pare-pareho ang tao eh. Parang ano din yan, parang mga Pilipino din na may mabait, may mayaman, may maldita, o may walang hiya. Pare-pareho lang ang tao sa buong mundo. Yan, hindi natin sinasabi na Pilipinas, Pilipino mabait or something. Wala, lahat ng bansa. Yes, napuntahan ko Malaysia, Singapore, and Oman. Yan ang aking mga napuntahang bansa. So, na-experience ko lahat ng trabaho, kahit ano siya, coffee shop, cosmetic, housekeeping, and also, yan nga, waitress, and nanny for the school. Ganon, everything. Pero pare-pareho lang ang sahod niya. Doon ko naranasan na mahirap pala na mag-isa sa buhay. Wala kang katulong. Okay? Tapos yung mga pamilya natin, hingi doon, hingi dyan. Hindi nila alam yung mga pinagdadaanan natin dito sa ibang bansa, na experience natin, di ba, kung gaano kahirap yan. Alam niyo ba, naranasan ko din yun na ayaw akong pakawalan ng amo ko hanggang sa nag-usap pa kami parang nag-usap pa kami talagang bayaran ng pera para lang hindi ako umuwi. Gusto kong lumipat ng ibang company. Yun talaga lahat na experience ko yun bilang isang OFW. Pero mabait naman si God. Mabait naman si God kasi hindi niya ako pinapabayaan. Hindi naman ako nakakaranas ng amo na masasama ang ugali. Awa ng Diyos, lahat sila mababait sa akin. Ayan. Until now, ganun pa rin ang ating buhay.
Wala pa rin, weather lang, chill lang, di ba? Ayan, eto na naman, pinasok ko bagong company ko ulit. After 2 years again, ano naman to sa cosmetic. Hindi natin alam kasi minsan nagsasara ang company, lalo na pag mga bago, hindi na isa-successful yung kanilang business. Ganyan. Minsan naman, mai-stress ka sa mga kasama mo. Yun, mga ganun ang trabaho. Kailangan, kahit marunong ka makisama, kahit binigay mo na lahat, ganun pa rin, di ba? Wala pa rin pagbabago. Kasi ang ending dito, yung pataasan ng ihi yung mga iba, di ba? Hindi mo sila maabot. Lalo na yung mga ibang lahi. Ganon. Ayaw nila magpatalo sa mga kapwa natin Pilipina. Yun ang kakumpetensya natin baga sa sa trabaho. Kagaya ko trabaho sa labas. Lahat ng pakisama ginawa mo na, pero andun pa rin talaga yung mga taong naiinggit sa'yo or naaasar sa'yo or whatever. Andun talaga. Pero andiyan pa rin si God, mabait siya kasi lahat ng mga napapasukan kong trabaho, ako lang ang sumusuko, hindi sila. Pasaway yan. No? Kaya yun lang mga guys. Share ko lang sa inyo yung experience ko bilang isang OFW sa Oman. At hindi po lahat ng nag-abroad sa Oman na kagaya ng DH ay swerte or kahit sa ibang bansa or kahit sa ibang country po. Hindi po pare-pareho. Kaya kung may tapang ka, malakas ang loob mo, go ka lang. Kasi iniisip mo to, gusto mo tong gawin para sa pamilya mo, di ba? Para sa pamilya mo at hindi para sa sarili mo, para makatulong ka sa kanila, di ba? Hindi naman natin to gagawin kung sa atin lang eh, di ba? Kung sa personal mo, kung pang sarili mo lang na nagagawin ito, yung panghihinaan ka ng loob, huwag ka nang tumuloy. Kasi alam mo, pag mahina ang loob mo, walang mangyayari sa'yo. Kasi na-experience ko na din yan sa kuya ko. Dinala ko dito sa ibang bansa sa kuya ko yan. Siya, driver siya sa Pilipinas, ng mga forklift or operator, ganun. Tapos, dinala ko siya dito. Hindi niya talaga gusto. Nagsayang ako ng pera, siguro 100,000. Dinala ko siya dito with 2 months o 3 months visa. Mahina ang loob niya. Ang gusto lang niya daw, maka-experience pumunta sa ibang bansa, gano'n, makasakay ng eroplano. So, gano'n yung mindset niya. Pero hindi ko na din siya naipos na mag-stay dito. Kasi lahat ng tulong ginawa ko para sa kanya. Nagtrabaho siya dito kaso ayaw niya talaga. Sabi niya mas masarap pa daw sa Pilipinas. O, di ba? Kung wala kang lakas ng loob na iniisip mo yung pamilya mo na makatulong ka, lahat ng paghihirap at pagtitiis at sakripisyo ng isang bilang OFW na mapalayo ka sa kanila, gagawin mo kahit ano. May mga tao talagang ganon na hindi nila kayang lumayo sa pamilya nila. Example na lang yung kuya ko. So, example din ako. Ako, ilang taon na ako nag-abroad. 18 years na. 18 years na guys. Kaya, share ko lang yung aking experience. Sana naman ay may napulot kayong aral. At sana tibayan nyo ang loob nyo pag nag-apply kayo bilang isang OFW. Kasi nga sabi nila yung isang paa mo daw nasa hukay na pagka umalis ka sa ating bansa. Kaya kailangan tibayan mo yung loob mo. Ganun talaga ang buhay ng isang OFW. Kailangan matatag ka, malakas ka, kaya mo lahat para sa pamilya mo. Yun na lang ang isipin mo. Hindi naman siguro, yun nga, sabi nila, di ba, swertihan yung ibang OFW, lalo na sa Saudi, di ba? May namamatay na mga Pilipina. Siguro nai-stress sila, lalo na kung hindi sila kinukontak ng mga mahal na sa buhay, ganun, stress pa sa amo. So, bumibigay sila. Pero kaya nga sinasabi ko sa inyo, kailangan ng tibay ng loob at lakas ng atin na kaya natin to para sa kanila. Ganun lang. Hindi tayo pwedeng magpadala sa hamon ng buhay, yung magmumukmuka na lang, ganun, di ba? Yung hindi mo kaya, umalis-alis ka, iiyak ka, magloloka-lokahan ka. So, no, hindi natin dapat gawin yun kasi malayo tayo. Kaya sa ating mga kapwa ko OFW, kailangan malakas ang loob natin. Sabihin lang natin na kaya natin to. Di ba? Go lang. Thank you for watching guys. Coffee time tayo. Dito ako sa work ko. Thank you po guys. Sana